solve the differential equation x plus 3y minus 5 dx minus x minus y minus 1 dy equals 0. So, anong type ng differential equation ito? This is actually DE with coefficients linear in the two variables. Meaning, yung function na nakamultiply kay dx and dy ay parehong linear in x and y kasi yung mga exponent lang ni x and y is 1 dito rin sa dy. Tapos, meron lang siyang kasamang constant. So, almost homogeneous na sana, di ba, of the first degree. Kaso may kasamang constant eh. So, hindi siya considered as homogeneous. Pero, pwede natin niyang ma-solve using a substitution. Gagawin natin homogeneous. Okay? So, ang first step is yung mga coefficients ng dx at dy, equate natin to 0. So, sa dx, we have x plus 3y minus 5. Equate natin to 0. So, nakabuo tayo ng linear equation. So, kung gusto natin of the form ax plus by equals c, transpose nyo si negative 5 sa kanan. So, magiging x plus 3y equals 5. So, pangalanan ko to as equation 1. And then, dito rin sa coefficients ni dy, yung negative quantity x minus y minus 1, equate natin sa 0. So, itong negative na to, pwede nating eliminate na lang by dividing both sides by negative 1. So, magiging x minus y minus 1 na lang, cancel na yung negative, equal to 0 divided by negative 1, 0. Tapos, kung gusto rin natin gawing ax plus by equals c form, transpose nyo si negative 1 sa kanan. So, magiging x minus y is equal to positive 1. Equation 2. So, ngayon is isa-solve natin simultaneously itong dalawang linear equations. Meaning, hanapin natin yung value ng x and y or yung point of intersection nitong dalawang linear equations. So, depende na sa inyo kung anong methods ang gagamitin nyo. Pwedeng elimination or substitution method, di ba? Pero madali kung elimination method kasi i-minus lang natin equation 1 minus equation 2, may eliminate na agad si x kasi pareho yung coefficient ni x na 1. So, x minus x yon, eliminated na siya, 0. And then, 3y minus negative y, bale 3y plus y or 4y na siya. Then, equal sa right side, 5 minus 1, 4. Tapos, divide ko na lang both sides by 4 para ma-solve si y as 4 divided by 4 or 1. Next, to solve for x, pwede natin gamitin either equation 1 or 2. So, parang mas madali yung equation 2. So, from 2, substitute natin yung value ng y na 1. So, x minus y, 1 equals 1. So, tatranspose na lang natin tong negative 1 sa kanan. X is 1 plus 1 or 2. Yan. So, therefore, yung point of intersection natin in x, y form will be yung x2, y1. So, papangalanan ko to as h, k. Again, yung h, bali siya yung point of intersection or yung x-coordinate ng point of intersection and then yung k, yung y-coordinate ng point of intersection. So, kapag nakuha na natin yung point of intersection ng dalawang linear equation, gagamitin na natin yung fixed substitution. So, palagi, ilalet natin na x is equal to u plus h and y is equal to v plus k. So, yung u at v, ito yung magiging bagong variable natin. Etong h, siya nga yung x-coordinate ng point of intersection, si k yung y-coordinate ng point of intersection. So, pag sinubstitute natin yung value ng h at k, bali ang magiging substitution is x is equal to u plus h, which is 2, and then y is equal to v
plus k which is 1. Okay, and then kukuhain natin yung differential ng both sides. Dito sa x equals to u plus 2, derivative ng both sides, derivative ng x dx, derivative ng u plus 2, du na lang, right? Sa y then, derivative natin both sides, derivative ng y dy, derivative ng v plus 1 dv. Then, isa-substitute natin sa original dE. So, substitute natin dito sa original dE, copy. Okay, so papalitan natin yung x ng u plus 2, yung y papalitan ng v plus 1, dx papalitan ng du, dy papalitan ng dv. So, x magiging u plus 2 plus 3 times y magiging v plus 1, copy minus 5, and then yung dx gagawing du, minus, so x again, substitute u plus 2, minus y, substitute v plus 1, copy minus 1, and then dy, substitute dv, equal 0. Tapos simplify natin, so u plus 2 plus distribute yung 3, 3v plus 3 times 1, 3, minus 5 du, minus u plus 2, distribute yung negative, negative v minus 1, minus 1 dv equals 0. Then, combine similar terms. So, dito, makakombine natin yung constant 2 plus 3 minus 5. So, 0. So, wala nang constant. So, matitira is u plus 3v du. Okay, minus, dito makakombine din natin yung constants 2 minus 1 minus 1. So, 0 na rin. So, ang matitira is u minus v times dv equals 0. Okay? So, naging homogeneous na siya of the first degree. Diba? Kasi yung mga nakamultiply kay du and dv, pareho yung functions, lahat ng mga terms is yung sum of exponents is 1. Tapos, wala na tayong constant, unlike dun sa original DE, right? So, kapag naging homogeneous na yung DE, pwede na nating i-apply yung natutunan nating substitution for homogeneous DE sa previous lesson. So, mag-i-introduce ulit tayo ng new variable, diba? So, pwede tayong mag-let u is equal to zv. Or pwede rin namang v is equal to zu. Okay? So, depende sa inyo. Magwo-work yan pareho. Pero gamitin ko na lang tong u is equal to zv. Yung z, yan yung bagong variable na introduce natin sa homogeneous substitution, di ba? So, i-derivative din natin to both sides. Derivative ng u du, derivative ng zdv by product rule. zdv plus v dz. Okay? Then, isa-substitute natin. So, u, papalitan natin ng zv plus, so yung 3v, retain nyo lang, copy. Then, yung du, papalitan na natin ng zdv plus v dz. Then, minus u again, substitute zv minus v, copy. And then, the dv, retain lang. Yan. So, simplify, pwede natin i-factor yung v dito. So, v times z plus 3 times zdv plus v dz minus, ito naman, dito rin ipa-factor out natin si v. So, v times z minus 1 dv equals 0. So, napansin nyo, common yung v dito sa first and second expression. Tapos, naka-equate naman tayo sa 0. So, pwede nating ma-eliminate yon by dividing both sides by v para mas sumimple yung form ng DE. So, pag divide natin sa v, itong unang expression, cancel na siya. So, matitira na lang itong z plus 3 times zdv plus v dz. Okay? Tapos, minus, ito, makakancel na rin natin dito si v. So, magiging z minus 1 dv na lang. Then, equal to 0 over v, 0.
Yan. So, i-distribute ko to as a binomial, yung z plus 3. Bale, z plus 3 times z dv plus z plus 3 times v dz minus z minus 1 dv equals 0. So, pwede nating i-combine yung same differential, si dv, right? Ito, tsaka ito. If-factor out ko lang si dv, tapos maglalagay tayo ng bracket, bali yan magiging coefficient ni dv, sum nung dalawang coefficients nung una tsaka yung second dv. Bale, z sa una, z plus 3 times z. Tapos ang pangalawa, negative quantity z minus 1. Okay? Tapos, copy ko lang tong plus z plus 3 v dz. So, simplify natin tong nasa loob ng bracket. Distribute yung negative, distribute yung z. So, z times zc squared plus 3 times z 3z, then minus z, the negative of negative 1, positive 1 na siya. dv plus z plus 3v dz equals 0. And then, magko-combine tayo ng similar terms dito. Bale, yung 3z minus z, magiging 2z na yon, right? Plus 1 dv plus z plus 3v dz equals 0. So, palatandaan na tama yung naging algebraic manipulation nyo is kung naging separable yung resulting DE. Naging separable na ba siya? Yes. So, kailangan manipulate lang natin, separate natin yung variable. Sa DV, kailangan purely function of C lang yung nakamultiply. So, aalisin natin, purely function of V lang yung nakamultiply. So, aalisin natin tong nakamultiply sa kanya na trinomial in terms of C. So, magmumultiply ako by 1 over ito, z square plus 2z plus 1, both sides. Tapos, dito naman sa dz, kailangan purely function of z lang. Bawal may v. So, since may v siya dito, eliminate ko, magmumultiply din ako ng 1 over v. Okay? So, ito yung multiply ko both sides para ma-separate yung variable. So, yung unang expression times ito, makakancel mo yung trinomial, magiging dv over v na lang. Plus, dito sa second, makakancel mo si v, matitira si z plus 3 dz, then over itong yung trinomial z square plus 2z plus 1. Then equal etong expression times 0 sa right side 0 pa rin. So separated na yung variable, di ba? So pagka-separate ng variable, next step is i-integrate natin both sides. So yung integral ng dv over v, standard yan, di ba? Ang sagot dyan is ln v. Dito sa integral naman ng second term natin, paano natin ito ma-evaluate? Factor out ko yung denominator. So, integral ng z plus 3 dz. Pag finactor out ko to, this is a perfect square trinomial, di ba? Pwede siyang i-factor as z plus 1 quantity squared. Tapos, gagamit ako ng substitution. Let w equal to z plus 1. Tapos, get the differential derivative of both sides. Derivative of w, dw, derivative of z plus 1, dz. Yan. So, substitute natin, magiging integral ng z. So, kailangan yung z ma-represent natin in terms of w. So, isolve natin dito sa equation yung z in terms of w. Tatranspose ko lang tong positive 1 sa kaliwa, magiging w minus 1 is equal to z. So, ang value ng z is w minus 1, then plus 3 copy, then yung dz, dw, over yung z plus 1 is w, tas naka-squared.
So, over W squared. And then, sisimplify natin to, integral ng W minus 1 plus 3. So, plus 2 na lang over W squared dW. I-distribute ko tong W squared. Divide each term on the numerator by W squared. So, magiging W over W squared plus 2 over W squared dW. So, integral ng W over W squared. So, cancel yung W sa taas. Yung baba, W to the first na lang. So, 1 over W na lang. Plus, yung 2 over W squared, para ma-apply natin yung power rule, angat ko siya, yung W squared sa numerator, magiging negative exponent, right? W to the negative 2. So, distribute natin yung integral symbol, integral ng 1 over W dW plus, so yung 2 labas ko, 2 integral ng W to the negative 2 dW. So, ano yung integral ng 1 over W? ln W. And then ito, plus 2 integral ng W to the negative 2, power rule, W to the negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1. So, W to the negative 1 over negative 1. So, ln W, simplify natin, 2 divided by negative 1, negative 2. Tapos, kapag ginawa nating positive exponent yung W to the negative 1, magiging over W to the first, or simply over W. Yan. And then, ibabalik na lang natin yung W as in terms of C ulit na Z plus 1. So, magiging ln W Z plus 1 minus 2 over W Z plus 1. Yan. So, pagsamahin natin yung dalawang integral. So, yung una, ln V, combining. So, ln V yung una. Then, yung second integral, ito. Plus ln Z plus 1 minus 2 over Z plus 1. Okay? Tapos, sa right side, equal siya sa integral ng 0. So, constant of integration na lang yon, di ba? C. Yan. So, ang next step, simplify natin. Pwedeng makombine tong dalawang ln. Kasi may sum tayo ng dalawang ln by product rule for ln. Kung may ln xy tayo, it is equal to ln x ln y. So, magiging single ln ng product nung v tsaka z plus 1. Okay? Then, minus 2 over z plus 1 equals c. Tapos, ibabalik na natin yung z in terms of u and v. Kasi, di ba, nag-homogeneous substitution tayo, we let u is equal to zv. So, kung u is equal to zv, isa-solve natin yun for z. Bale, divide ko both sides by v. So, cancel yung v. Z is u over v. So, papalitan natin yung z dito ng u over v. So, ln ng v times z, which is u over v plus 1 minus 2 over z, u over v plus 1 equals c. So, didistribute natin tong v. Bale, ln ng v times u over v. Cancel yung v. U na lang. Plus v times 1, v. Minus, ito naman, yung complex fraction kasi siya yung 2 over u over 2 all over u over v plus 1. Para maging simple fraction, multiply ko both numerator and denominator by the LCD, etong v. Okay? So, 2 times v, 2v, over, so sa denominator, i-distribute niya yung v, u over v times v, cancel lang yung v, so u, plus 1 times v equals c.
And then, last step is ibabalik natin yung u and v in terms of yung original variable na x and y. Kasi, unang-una, nag-substitution tayo, di ba? Sa unang part, eto. We let x is equal to u plus 2 and we let y equals to v plus 1. So, isa-solve natin ito for u and v in terms of x and y. So, dito, para ma-solve si u, transpose nyo si positive 2 sa kaliwa. So, x minus 2 is equal to u. Tapos dito, para ma-solve si v in terms of y, transpose si 1 sa kaliwa. So, y minus 1 is equal to v. Yan. So, substitute natin, bale, ln of u, papalitan mo ng x minus 2, plus v, papalitan mo ng y minus 1, minus 2 times v, papalitan mo ulit ng y minus 1, then over u, substitute x minus 2, plus v, substitute y minus 1, equal c. And then, simplify lang natin. So, ln ng, bale, x plus y, tapos negative 2 minus 1 combined, negative 3. Then, minus 2 times, ito kahit wag nyo nang i-distribute yung 2, 2 times quantity y minus 1 na lang. Then, over, so, x plus y, then negative 2 minus 1, negative 3. Equal c. So, kung gusto nyo na walang denominator, pwede nyo i-multiply both sides by the LCD. Etong x plus y minus 3, di ba? So, multiply both sides by x plus y minus 3. So, bale, x plus y minus 3 times itong ln ng x plus y minus 3. And then dito, makakancel mo yung x plus y minus 3. So, matitira na lang is negative 2 times y minus 1 equal c times itong trinomial. So, c times x plus y minus 3. So, this is the general solution.